tinatawag na akong gamitin siya. Talagang gusto mo na siyang iikot eh. Gusto siya nang makipagbakbakan. Bali po kaya napili yung Sniper 155 tsaka R15M. Kasi dun sa pinakamaganda kasi sa Yamaha yung handling ng motor. Lalo na yung R15 natin kasi yung R15 siya yung parang sports bike na nagsimula sa pinakamababa na cc. Kasi 155cc lang siya. Mula standard, gagawin namin GP shift kasi ito, GP shift pa yung ginagamit sa karera. Yung 1 down, 5 up, ginagawa natin 1 up, 5 down. Kasi yun po yung standard na ginagamit sa racing. Nakakatulong ang R15 and Sniper 150 sa pag-develop ng rider dahil isa ako sa nagsimula doon sa mga motor na yon, sa Sniper 150 and sa R15. And ngayon, nasa 600cc na ako. And masasabi ko na natulungan talaga ako ng mga motor na to. Then yung handling niya para kasi siyang sports na talaga, yung big bike na. Kaya dito sinisimulan ng mga bata yung ganitong handling ng motor na mababang sisi muna para yung engine niya hindi ganun ka-aggressive. Ang ganda po. Like, nung nakita ko po yung design, yung especially po yung swing arm, nakita ko po ang ganda po ng design. Yung chrome. Tapos nakita ko po yung factor na po na may quick shifter. Big bike vibes, pero at the same time, safe pa rin po siya. Exciting and it's a little bit big, but just like I rode the R3, I'm sure I could handle it in this track. Ang una pong pumasok sa isip ko, parang na-amaze po ako sa kagandahan po ng motor at sa setup po. Bale po yung mga bikes na to, binuo po natin na pare-parehas po yung handling, yung mga pyesa. Kung gagamitin po nila, mararamdaman nila na ang pinaglalabanan talaga nila yung skills. Itong unit na to, naka-traction control to. May traction yan. Tapos ano din siya, yung parang may oras. Bo, naikot kayo. Ito yung finish line. Kada ikot nyo, pwede nyo siyang pindutin para makita nyo sa isang ikot nyo kung anong oras nyo. Kumbaga may idea na kayo, nagwa-1 pala ako. Ganito. Na-excited po akong sakyan iikot sa racetrack. Feeling ko po maganda yung handling, maganda yung gulong, maganda yung shifting. Parang tinatawag na akong gamitin siya. Sa handling niya is napaka-smooth siya. Tapos lahat ng ibibigay niya talaga yung pinaka-the best na lalo na sa engine. Number 1 dyan, engine tsaka suspension. Siyang number 1 lagi sa karera. Sa R15 po is may tank siya and magkaka-adapt yung bata na yung skills niya magle-level up kasi yung weight kumpara for 155 mag-iiba sila ng style. Kaya for me, malaking tulong ang 155 tsaka R15 sa kanya. Kung yung mga nag-underbody, ba to, may tangki kayo, meron kayong pwedeng kapitan. So the idea is maintain yung tuhod dito sa tank. Okay, hindi kailangan na yung ginagawa niba na luhod, hindi. Just get off the seat, kalahati ng puwet, labas, open leg. Steer, pagtatayo yung bike, cruise din. And then, tayo nyo yung bike. Paano yung tayo yung bike? Kung na-counter steer kayo, balik ta rin nyo. Tatayo yung motor ninyo habang nagka-throttle kayo. Here. When I got on the bike, I could already imagine myself driving it around the racetrack and trying new things. Maganda po yung feeling parang gusto niyo na po lumabas ng racetrack agad at iikot yung race bike. When I ride a brand new bike, I feel like I can't ride it. But when I get on the track, I can ride it. Yung napansin ko po, malaki po yung tangke niya po compared po sa iba. At yung upuan niya rin po, malaki rin po. Kaya hindi niyo po kailangan bumalik sa upuan. At yung throttle niya po, medyo sakto lang po sa lalim na gusto ko po. Ang napawa po ako yung design po talaga ng swing arm. Sobrang ganda po kasi ng chrome tsaka po yung quick shifter. Tsaka po yung colorway niya po na all black. Gusto ko maramdaman sa mga rider na pag sinakyan nila yung motor namin ng Yamaha,
mapipil nila talaga na talagang competitive yung bike. New bike siya ng Yamaha and bagong release. So, of course, nakaka-excite para sa akin. Nai-imagine ko na na-feel ko yung hangin habang rina-ride ko. And napakasaya naman kasi I'm one of the riders na I got the opportunity to try the new bike. Sa tingin ko po, makakapag-grow po ako dito by nakatesting po ng iba't ibang bike. Kagaya po ng R15M, hindi po siya kagaya ng normal na R15. Mas modified po siya. Kagaya po, para siya po siyang race model. Kaya mas nagugustuhan ko po yung design niya, yung feel niya. Nade-develop yung sarili ko sa gantong bike. Since sport bike siya, feel ko para ako nasa MotoGP. Kung ano yung skills na ginagawa nila. Kasi ganun din yung bike na gamit nila, may tangke din. So backbone din. Ako, dahil kabisado ko yung Sniper 150 and 155, baga alam ko talaga kung ano yung tamang pagsakay or kahit hindi pares ng riding style ko, basta nakikita ko kung paano nila sakyan ng maayos. So ayun, agad yung tinitignan ko. Siyempre, ang binabantayan namin kung paano sila pumasok sa loob ng racetrack. May proper way kasi kung paano papasok sa loob ng racetrack. Tinuturo rin namin yun. Tsaka kung paano nila alagaan yung motor nila na hindi pa nagsisimula yung karera. Kung ano yung way nila kung paano magpapainit ng gulong. Kumbaga, proper way palagi kung paano yung proper way. Yung body position, yung mga braking point nila, yung tamang acceleration. Kasi yun yung titignan natin para ma-adapt nila kung ano pa yung maipapayo natin na magiging matuto pa sila. Of course, we have to understand that racing is a high-risk sport. There's a lot of mistakes that happen, but for us in coaching, mistakes are the building blocks for development. Pace yourself.